Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Naku mga kabibig, eto na. Masamang balita nga ba ito? Parang kinakampihan na ni VP Sara. Parang di umano. Kinakampihan na ni VP Sara si BBM. Ayaw na niyang sumaklolo at ayaw nang tumakbong Pangulo sa 2028. Natakot nga ba si VP Sara? Hala, parang nag-iba ang hangin. Merong isang video na ipapakita ko sa inyo. Depende na kung ano ang iyong interpretasyon sa videong ito. Pero ang aking pag-understand, parang ang gusto ni VP Sara, hindi siya maging pangulo nang dahil lang ma-impeach si BBM or maalis sa pwesto si BBM. Ang gusto ni VP Sara ay talaga eleksyon. Nako, eto na kabibig ha. Manood tayo sa video at kayo na ang bahalang humusga. Kayo ang bahalang mag-interpret kung ano ang inyong interpretasyon sa videong ito. Ito kasi masamang balitang ito. VP Sara ayaw ng sumaklolo, ayaw maging Ang mga dumating sa aking mga balita at may nakausap ako, mukhang alanganin na si Inday Sara na tumakbo. Sumaklolo bilang isang successor ni Pangulong Marcos. So yun ang nakuha kong balita. So kung gano'n ang mangyayaring balita, parang nakipag-kunaybas na kay Marcos. Hindi ko maintindihan yan, no? Pero kayong mga DDS o naniniwala sa inyong Vice President o ating Vice President ay tuloy lang kayo. Malay mo magbago ang kaisipan ng Vice President Sara Duterte. Mukhang alanganin siyang tumakbo o papalit bilang isang Pangulo dahil hindi ko malaman kung bakit. Siguro dahil sa dahilan na sinira na siya, para bang nahiya na rin siya sa sarili niya. Or baka naisip ng VP Sara ba na kung ngayon ay patataksikin si BBM, parang nagmumukha siyang tawag dito, atat na umupong presidente. Baka nasa isip o strategy ito ng VP Sara na hayaan ko na lang si BBM sa kanyang gusto, gawin ko na lang yung trabaho sa OVP. Total na hindi na ako sinali sa NSC. So parang naramdaman ni VP Sara ba na parang nawala na siya ng gana or parang feel niya useless na siya? Parang wala na siyang gamit sa Pangulong Bongbong Marcos. So baka nag-reflect siya or baka may naka-advise kay VP Sara na sakyan mo na lang kung ano ang gusto ni BBM. Pero hindi naman maganda na sakyan mo ang hindi magandang ginagawa ni BBM. And I'm sure baka this time si VP Sara ay nag-iipon na ng lakas. Oo, hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi sila lang ang nakakaalam because we're not so close with them. At the same time, konti lang ang ating makikitang mga impormasyon. Kasi yung mga secret stories is sila lang talaga nakakaalam. So, kaya nga ang atin dito ay maghintay-hintay lang ng mga updates, kung ano man ang latest. So anong mangyayari ngayon kung sakali ang taong bayan ay kikilos o ang Filipino guerrilla forces, sino ay ilalagay natin? Yun yung problema natin ngayon. Yung problema. Mukhang hindi pumapayag pati si dating Pangulong Duterte. Para bang hayaan na lang natin sa militar. Yun ang gusto niya mangyari. Pero ang taong bayan gustong palitan si Marcos dahil nga wala siyang leadership at lumalala ang korupsyon, wala nang kaban ng bayan. Tama. Lumalala ang drugs. Tama. Lumalaki na naman ang komunista, abuso sa kapangyarihan. So, ayaw rin ng taong bayan. Nako, mapipilitan. Sino kayang pwede nating ipalit? Mayroon sa aking nangungulit. Pinipilit niya na si Supremo ang maging Pangulo ng Pilipinas. Yun ang gusto yung
may nagbigay sa akin information kung nasaan yung kayamanan ng sinasabing Ginto na parang 100 million dollars na what I mean 100 million Ginto ba yun or pera. Siya lang daw nakakaalam at alam niya kung sino may mga hawak-hawak nito. Hindi talaga na-withdraw dahil ang tawag nito, siya lang nakakalam. So, mapipilitan. So, pilit kong, what I mean, medyo magulang isip ko. Pilitin kong tanggapin Supremo. Pero ang sa tutulang, ayaw niya. Kasi nung paman na pabalita, si Inday Sara na ayaw niya tumakbo, ayaw niya maging presidente ng gano'n-gano'n. Gusto niya hintayin ang 2028 para maging legal ang laban. Pero paano kung kumilos tayo ngayon? Sinong upo? Ayaw rin ni Supremo eh. Ayaw ko lang kayo kung kaya niyo pilitin si Supremo kasi malaki nga kasi ang problema ng bansa. Yun yung problema natin. Si Inday Sara, yun rin ang gusto niya. Malaking problema. Anong malaking problema? Wala nang silbi ang Pilipinas. Ang Supreme Court, narinig niyo ba ang Supreme Court ruling? Ang media, narinig niyo ba na pumanig sa taong bayan? Ang Armed Forces, narinig niyo ba na pumanig sa taong bayan? Pero anyway, ang Armed Forces siguro, nag-aantay lang ng critical mass na sinasabi. Paano kung wala? Gano'n na lang tayo? Pero palagay ko kami ni Supremo, hindi kami papayag na hindi matanggal si Pangulong Marcos. Oh. Dahil ang taong bayan mismo ang nagpupos sa amin, nagpupos. Ngayon, kung magpahinga na din kami kaya, ano kaya kung gano'n din? Wala nang gustong pumalit sa mga Marcos eh. Lahat na pinagtatakot, lahat na pinagbabayar, pati kaluluwa. So siguro, mamahinga na lang tayo siguro. Ano sa palagay nyo? Please give comment. Ano? Pahinga na lang tayo. Hayaan na lang natin na magkamatay tayo sa kahirapan. Ha? So ano sa palagay nyo mga kaibigan? Itigil na lang namin. Wala nang mamuno. Hayaan na lang natin. Hayaan nyo na lang yung mga komentarista, yung mga ibang mga general, ibang mga comment. Hanggang lang sila comment eh. Comment lang sila ng comment pero hindi naman umaaksyon. Eh ang administrasyon ngayon, ang kakapal ng muka, hindi tinatablan. Ano mang sabihin ninyo, wala. Hindi sila tinatablan. Bagkos, ang mga taong bayan, naniniwala sila na ang Marcos ay magandang ginagawa sa bansang Pilipinas at ang korap si Inday Sara. Yun yung maraming kaalaman na mga walang pakialam sa social media, hindi nakikialam sa social media. Alam nila maganda ang ginagawa ng Marcos. Yun yung problema. O di, ano kaya kung gano'n na siguro, manahimik na lang tayo. Ha? Manahimik na lang tayo. Siguro. Anyway, pag-uusapan namin na Supremo yan. O ng taong bayan. Kasi nga, kami lang ang nagpo-post kasi nagpo-post eh. Tapos yung mga ibang tao, post sa amin. Pero hindi naman tumutulong. Eh paano yan? Kami lang naman ang kumikilos. Yung FG na commanders, yung iba ayaw kumilos, post lang na post. Hindi mag-share nga ng aming mga vlog para ma-educate ang Pilipino. Hindi ginagawa. Puro yabang lang ginagawa. Puro kwento ang ginagawa. Eh paano tayo madagdagan? Paano tayo dadami kung kayo-kayo lang nag-uusap? Yung 10, sila nagbubula, 10 balik. Eh ang tanong doon, yung 10, nadagdagan ba? Wala. Nabawasan pa nga, yung iba umalis kasi nabubuisi. Imbes na parami, pabawas. Paano? Mayroon ako nakikita, 2 lang sila nagbubulaan. Gagamitin yung group chat. Anong klase yung gagamitin yung group chat? Tapos sila lang magbubulahan. Gusto nila marinig magaling siya. Gusto niya malaman na matapang siya. 2 lang naman sila nagbubulahan. Ang nangyari, instead na magpadagdag, nagbawas kasi nag-lip yung iba. Kasi nagbubuisit. Dapat sana, pag nag-comment kayo,
pag na-observe nyo na walang nagpa-participate, tumigil na kayo. Kaya nga, siguro bukas, maglilip na ako sa mga lahat ng group. Maglip na ako. Kasi nga, napupulo lang yung cellphone ko. Okay lang naman sana mapuno yung cellphone ko. Mapuno rin tayong dumami tayo. Pabawas ang pabawas. Adi, alisin na lang mga group chat na yan. Para hindi naman nakakatulong eh. Nakaka-lumural pa at saka nakaka-high blood. In fairness ha, totoo naman ang mga sinasabi niya. Yung iba, puro post lang, puro nyaw-nyaw, sabing matapang sila, pero hindi naman pinapakita. Kaya baka dito din na naisip ni VP Sara ba yung mga supporters niya hanggang social media lang. Kung magtatawag ng rally, kung magtatawag ng pagtitipon, parang konti lang ang pupunta. So parang maybe nakikita ni VP Sara, I think this isn't the right time na uupo siyang presidente at papalitan niya agad-agad si Bongbong Marcos. Parang mas lalong lalala ang ekonomiya, mas lalong magugutom ang Pilipinas, mas lalong maraming problema, maraming awayan. Baka papasok na ang mga rebelde sa iba't ibang parte ng Pilipinas at baka hindi natin alam kung ano ang plano ng mga kontra ni VP Sara kung siya ang uupong presidente. So, nakikita ko din ang point ni VP Sara na kung uupo man siyang presidente, make sure ay elected siya ng sabay ng Pilipino. Kung kaya pa nating maghintay sa 2028, higpitan pa ang sinturon. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na binabaliwala natin ang ating mga kakayahan, ang yung pagpupulong, yung mga sinisigaw natin. Tinitingnan din natin kung ano ang magiging epekto nito kay VP Sara. Sabihin natin, don't worry VP Sara, nandito kami, sumusuporta sa'yo. Hanggang words lang tayo eh. Siya naman ang uupong presidente kung siya ang ipapalit ni Marcos. Siya naman ang magbibigay ng solusyon sa mga problemang iiwan ni Marcos at posibleng daragdagan pa ng mga kampi ni Marcos. So nakita niyo yung point? Sana na-gets niyo ang mga posibleng mangyayari kung uupong presidente if mamatalsik si Bongbong Marcos. Mapupuno ng problema si VP Sara. Of course, ang daming utang ng Pilipinas. Lumulobo ang utang ng Pilipinas. Yung iba sinasabing, hay, malapit nang mabayaran ni Marcos ang utang ng Pilipinas or nabayaran ni Marcos ang utang ng Pilipinas. Pero bakit tayo ay palaging umuutang? Deficit. Diba kung talagang nabayaran? So yun lang kabibig ang aking latest lebak-lebak for today. Masamang balita man ito or good news man ito, kung panatilihin natin maging open-minded, kung panatilihin nating titingnan kung ano ang magiging kahihinatnan, kung ipupush natin, sino ba ang unang, yung unang makaka-experience ng epekto. Diba? Kung ako kung si VP Sara talaga ang magsalita na mag-rally na tayo, manindigan na tayo, samahan nyo na ako, yun. It means handang-handa na si VP Sara. Pero kung wala pang aksyon, wala pang salita, wala pang go signal galing kay VP Sara or galing kay PRRD, always sa social media lang tayo mag-ingay. Diba? So, yun lang kabibig ang aking latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Again, sabi ng iba, let's wait for the sign. Let's wait for them to speak up. Hanggang kailan maghintay ang tao? Kaya pa ba? Bye everyone. See you next time.